Ayan. So, good afternoon po sa ating lahat. So, ako po si Ate Pia. And isi-share ko po ang aking testimony bilang isang kabataan na binago ng Lord. Amen. Okay. Kinakabahan po ako. Ngayon ko lang po ito isi-share ng very seryoso. So, eto po. So gusto ko lang pong simulan tong testimony na ito kasi matagal ko na pong dinesire para sa mga kabataan na mapakinggan yung testimony ko and kung paano po ako ni-redeem ng Lord sa isang kasalanan na ginawa ko with a total of 9 years. So, nung last February po, nung nasa church po ako sa Pangasinan, meron po kaming youth fellowship kung saan tinry po namin na ipasok itong testimony na to, sa part ng program namin, pero hindi po siya natuloy. So sabi ko po sa sarili ko, baka hindi pa ito yung perfect timing ng Lord. So, pagkatapos nun, nag-pray po ako at sabi ko, Lord, sana ilagay mo tong testimony na ito kung saan mas akma yung audience, kung saan mas makarelate sila. And si Lord kasi, yung desire ng puso natin is binibigay niya, lalo na kung i-glorify naman natin siya. So, ang sabi ko, Lord, siguro baka pwede to sa Manila. So, eto na po, share ko na po ngayon sa inyo yung story ng aking victorious life in Jesus. So, a little backstory po nung bata ako. Growing up and during my developing years, namulat po ako sa isang household na pwedeng magsama ang parehong sexuality bilang parang mag-asawa. I remember 3 years old po ako noon nung nawala ako sa pangangalaga ng aking mga magulang at yung tito ko po, dinala po ako dito sa Manila. Tinuring niya akong anak, pinag-aral niya ako, and parang kanya talaga ako. And during those times, meron po siyang partner na lalaki din. Siyempre po, nung bata pa lang ako, wala naman po akong pakialam. Pero alam ko po sa sarili ko na may mali. Yung pamilya ko po noon, wait lang po, pawisan ako, kinakabahan talaga ako. Ayun. Yung pamilya ko po, tsaka po ako, hindi pa naman po kami mga Kristiyano noon. And hindi ko po alam na meron itong transferring spirit and makakaapekto ito sa thinking ko sa isang relationship and sa homosexuality. So, alam niyo na po kung saan nagli-lead itong testimony ko. So, bata pa lang po ako, maaga po akong nag-boyfriend. Grade 6 po ako noon. Very young, siguro at the age of 12. And akala mo, parang ako, para sa akin noon, parang ang seryoso nung relationship na yon at the age of 12. And all along, I thought, na magkakagusto lang ako sa mga lalaki. Hindi naman po halata. Ayun po, pagdating ko po ng high school, nagkaroon po ako ng feeling, something, quote and quote, pagdating sa mga girls. And ang dami ko pong papalibutan po ako ng mga kaibigang mga lesbiana, mga kaibigang same-sex couples na mas matatanda po sa akin. And natakot ako nung una kasi parang usap po kasi 'di ba sa mga magkakaibigan yung mga nagtatawagan. Tapos meron ng isang babaeng kaibigan na kausap ko, nagigitara siya, kinakantahan niya ako, tapos kinikilig na ako. So, ang pangit na nung ganung pakiramdam and nakakatakot na siya, pero parang at the same time kinikilig ka na, pero kinikilabutan ka. Ganun yung pakiramdam ko nun. So, second year high school ata ako nun, at the age of 12 or 13 years old nung naging Christian kami ng buong family ko. And during that time, sa grace ng Lord, wala naman po akong naka-relationship. After nung naging puppy love ko ng grade 6, wala akong naka-relationship sa kahit anong gender. And sobrang stricto po ng cell group leader ko noon. Tapos, hindi ko po alam na magsisimula lahat ng aking identity crisis sa loob mismo ng church. So, meron po akong
nakilalang taga-church, isang professional na tao, tinitingala siya. And isa po siyang past youth leader during ng generation niya. And ang gap po namin ay, I think, 22 to 23 years ang agwat namin. And never ko siyang naka-encounter, wala kaming communication at all. One time, pumunta po kami sa isang summer camp ng past church namin sa Leyte. And yun po ang pinakaunang encounter namin. And alam niyo po yung feeling nung nakita ko siya, parang sobrang attracted ako dun sa taong yun. As in, parang sinusundan ko po lahat ng ginagawa niya. As in, titignan ko talaga siya. Tapos po, pagka-uwi namin ng Manila, doon na po nag-start yung lahat. Nagkaroon kami ng communication, tuloy-tuloy, hanggang sa andun na yung feeling ko na hindi na kami pwedeng hindi mag-usap sa isang araw. Tapos po, dumating yung point na pumunta siya sa bahay, pinaalam niya ako sa mga magulang ko, sinundo niya ako para pumunta sa kanila. Tapos meron pong mga bagay na dapat na hindi na mangyari, pero nangyari. And at the same time, nung araw na yon, sobrang kinakabahan po ako, natatakot ako. Kasi nung araw na yon, yung cell group leader ko, tumatawag siya. Hindi ko alam kung may nararamdaman na ba siya. Pero as in, tawag siya talaga ng tawag sa akin. Tapos, pinagsinungaling ako nung leader na yun, past youth leader na yon. So, doon pa lang po, natuto na ako magsinungaling, natuto na akong magtago ng kung ano-ano sa leader ko. And dumating din yung point na dun sa leader ko, dumating din po yung point na nawala po ako dun sa leader ko na yon. Kasi parang kinuha niya ako and sinabi niya, quote and quote, na siya na yung mag-aalaga sa akin. Pero ibang alaga na po yung ginawa niya. Ayun. Yung parents ko po, I'm sure they believe na nasa good hands ako. Dahil nga po sa church leader profile niya. Pero na-deceive po sila. 14 years old po ako nung nag-start po ako formally sa isang relationship sa isang babae. 14 years old. Sobrang bata. Pinipilit ako ng magulang ko na hindi kami magkita. Pero pag-graduate na po ako noon so college. Magka-college na po ako noon. So, mawalan na po sila ng control sa akin. So, nung time po na yon, nung summer po yun nung nangyari, nagrebelde po ako. Hindi ko po kinakausap yung mama ko ng isang buwan. Tapos po nag-attempt po ako ng suicide. Minom po ako ng isang bote ng ferrous sulfate na sinuka ko rin naman po. At lasa po siyang kalawang. Come college, nag-aral po ako sa isang school, Catholic school, na dati po siyang all girls. Pero ngayon po ay co-ed naman siya. Pero parang mas dominating po kasi yung numbers ng girls. And during that time, mas naging curious ako sa mga babae. And sinabi ko sa sarili ko na wala atang lalabas dito sa school na to nang hindi nagiging tabingi. And true enough, yung words natin ay very powerful and nakikinig talaga ang demonyo sa atin. So I got into another relationship, same-sex relationship, nung second year college ako. To be honest po, parang before naman po ako pumasok ng college, naging active po ulit ako sa church. And to be honest, na-convict po ako ng Holy Spirit so many times. Pero hindi po ako nakinig. Yung cell group leader ko na po during that time is yung associate pastor na po ng church namin. And sobrang lakas po ng discerning spirit niya. At the same time, napapaniginipan po niya ako na meron akong ka-relationship na babae. Pero lahat po yun in-ignore ko. And alongside of this sinful relationship, I was introduced to vices. Nagsisigarilyo po ako, umiinom. Every Friday po, laman po ako ng bar, ng club sa BGC. Umiinom, naglalasing, at umuuwi po ng tabingi maglakad. May isang beses pa po nun, sabi ko sa mama ko, Ma,
Tapos kinis ko siya. Kasi hindi ko alam kung naalala pa niya yon. So, nung college po, sobrang liberated ko. And hindi ko po sigurado kung alam po ng magulang ko. Kasi never naman po nila akong kinonfront nun. So, a few months after I graduated, umalis po ako ng bahay namin. Medyo mayabang po ang dating ko noon. And nag-live po ako independently kasama yung partner ko. I was practically unstable during that time. Pero yun nga po, malakas ang loob ko, hindi po ako nag-iisip kung ano pong magiging consequences nito. So yung relationship po namin, it went on for 6 long years and ended last 2019. For that 6 years, I never felt alone. And while going through that breakup, naisip ko agad, ayoko mag-isa. Kasi, di ba, 6 years yun. So parang hindi mo na-feel na mag-isa ka. And andun yung feeling ko lagi na, natakot ako, paano kung wala nang magmamahal sa akin, etc. So I jump into another relationship 2 months after the breakup. Nakilala ko siya sa isang, same-sex po ito. Nakilala ko siya sa office namin, previous office ko. And itong recent past relationship ko was the biggest lesson in my life. Both came from a recent breakup with traumatizing experiences. And sobrang naging challenge po ako to have this person in my life. As in, para ko siyang ginawang trophy. Kasi nas-challenge talaga ako sa kanya, bakit hindi tumapa sa akin? Bakit hindi ko siya makuha? Ganon. So, sa kagustuhan kong hindi mapag-isa, pinilit ko yung lahat, kahit hindi naman kami parehong naka-move on pa. And unexpectedly, nagkaroon ng pandemic, and unexpectedly ulit, nakipag-live-in ako. Binigay ko po yung lahat, resources ko, pera, support, and even nagtrabaho po ako para sa aming dalawa, nang ako mag-isa, for 3 months. During the start of the relationship, toxic na po siya. Nagsasakitan po kami physically, and dumating po sa point na, sa sobrang galit ko, kumuha po ako ng kutsilyo. Kumuha ako ng kutsilyo nun, tapos hindi ko siya masaktan. So, ang sinaksak ko na lang yung sarili ko. Yan. Tapos po, marami pong attempts na mag-break kami, pero nag-last po yung relationship ng 3 years. And lahat po nun, ini-injure ko po yung cursing, yung swearing, yung pananakit, which alam ko naman na hindi alam ng mga magulang ko at ng kapatid ko. Kasi yung kuya ko pa protective sa akin. Niyok na ako. So, ang dami pong bad incidents na nangyari. Nawalan po ulit siya ng trabaho. Tapos yung mama ko nagka-COVID 2021. So, nag-stay po si mama sa ospital ng 1 buwan. Hantangin naging prayers ko lang, sabi ko kay Lord, bigyan mo ng maayos na buhay yung ex ko. Tapos lalayuan ko na siya. Si Lord ginrant niya yung prayer na yon, pero hindi ako tumupad sa usapan namin. Tapos nung nagka-COVID si mama, akala ko kunin na siya ni Lord sa amin. Kasi 1 buwan siya. Tapos tumatawag na po yung mga doktor. Tapos yung tito ko, ako na yung pinagde-decide. Kasi basta, nasa akin po lahat ng desisyon ng panahon na yon. Tapos sabi ko ulit sa prayer ko, Lord, please pagalingin mo lang si mama. Natapusin ko na to. Sobrang dami pong bargaining nun sa prayers kay Lord. Pero ang ending, hindi na naman ako tumupad. Pero alam ng Lord kung gaano ko nakagustong makawala doon sa relationship na yon, pero hindi ko magawa. Laging merong nag-hold back sa akin. Alam mo yung pag sobrang decided na ako na umalis, parang bigla kaming sasaya, tapos parang sabihin ko, hindi naman pala worth it na mag-break kami. Pero last year, 2022, nagkaroon po ng plot twist. In a very unexpected moment, pasensya na po, very detailed po ang dates kasi sobra po akong na-redeem ng Lord dito. June 7, 2022, nag-break po kami.
Nung nag-break kami, maraming sigawan, hindi kami nahihiya sa katabing unit namin sa apartment, nagsasakitan kami, nagmumurahan kami, binasag niya yung mga gamit namin sa loob ng apartment. At magtatrabaho pa po ako kinagabihan nun. Pero nakapagtrabaho pa naman po ako habang nag-iimpake ng mga gamit ko. Nag-post po siya ng mga negative things about me. Minessage niya yung mama ko, minessage niya yung kuya ko. Nagsabi po siya ng mga negative words tungkol sa pamilya ko. Tapos minurapan po niya yung pamilya ko. Tumawag po sa akin si mama noon. Sabi ng mama ko, umalis ka na dyan kasi ayaw ka na nung tao. Tapos ako naman, mama, ayoko. Hindi ko kayang mag-isa. Parang hindi ko siya kayang iwan. Ganon po. Pero nung time na alam kong di naman na kami magiging maayos, kinausap ko na rin si kuya noon, tapos sinabi ko na sunduin na ako. So, nung sinundo po nila ako kinagabihan noon, 3 sasakyan pong malalaki ang pinagsundo nila sa akin. At minake sure ng kapatid ko na hindi na ako babalik sa apartment. So, si Papa, si Kuya, tsaka yung kaibigan niya, sila po yung mga nagbaba ng lahat po ng gamit ko. Sofa, cabinet, from 4th floor to ground floor ng pabalik-balik. And hindi ko pa naiisip sa panahon na yun yung efforts nila, yung sacrifices nila. And sa sobrang pasaway ko rin, nakipag-communicate pa rin ako doon sa ex ko na yun. Nakikita kami, ilang beses din namin inattempt na magbalikan. And yung nakakatawa pa doon, kasi yung apartment namin, same po siya sa subdivision kung saan nakatira yung kapatid ko. So pag nakikita po kami, nakikita niya kami. Tapos nagsisinungaling pa ako sa kuya ko na minsan mag-message siya sa akin, sabihin niya, asan ka? Tapos kunwari, nag-send pa ako ng picture na sa Antipolo. Kasama ko po yung best friend ko, pero past picture na po yun. So yun po, nakakapagsinungaling ako. And during that time din, si mama umuwi ng Manila. And pinipilit na niya akong sumama sa Pangasinan noon. Nag-antay po sa akin si mama ng more than a month para sumama sa kanya sa Pangasinan. Pero ang hindi po nila alam is nag-go behind na ako sa kanila and naghahanap na kami nung ex ko ng lilipatan na malayong lugar. Pinakamalayo po ata naming napuntahan is Bulacan. Para parang mag-isolate kami. And syempre, malayo sa pamilya ko, malayo sa mga kaibigan namin. Hindi po ato alam ni mama. Hi, ma. Ayun po. Tapos, gumagawa po siguro talaga si Lord ng paraan. Nung araw na yon, naghanap po kami ng lilipatan na bago. Nag-away ulit kami. Nagkasakitan. Nagbugbugan. Tapos sabi ko po sa sarili ko, pagka minura niya ulit yung magulang ko, hindi ko to babalikan kahit anong mangyari. Which ginawa po niya. Minura po ulit niya. And sobrang sakit po pala yun, no, na yung magulang mo, wala namang ibang ginawa kundi mahalin ka, alagaan ka. And wala namang ginagawa yung mga magulang mo dun sa taong yun, tapos mumurahin lang niya. So yun po yung turning point ko noon. That's when I decided to never get back with that person ever again. And dun din po ako nag-decide few days after na umuwi ng Pangasinan. Nung sinabi ko po yun kay mama, syempre hindi ko po ma-explain yung happiness na nakita ko kay mama nung panahon na yun sa mukha niya. July 9, umuwi po kami ng Pangasinan. And kina-Sunday yan nun, July 9 last year po Kina-Sunday yan nun, nag-testimony si mama ng answered prayer at finally sumama na ako sa kanya. Sobrang happy niya and syempre po dun sa patotoo niya, hindi naman po niya dinesclose yung reason dun sa answered prayer. Tapos ako naman po nahihiya and also napilitan lang din ako mag-church yung panahon na yon. Sumama lang naman po kasi talaga ako sa province to move on. And nung panahon din po kasi na yun, parang ginugulo pa rin po ako ng ex ko. Pero dito na po pumasok si Lord sa buhay ko.
Si Lord po ay merong different plan for me. Kung ang plan po lang po para umuwi ng Pangasinan ay mag-move on, siya po ay nire-rewrite niya po ang story ko. Nire-rewrite niya po binibigyan niya po ako ng isang victory story. Every Sunday nag-church ako. Nag-start na akong magkaroon ng kaibigan inside the church. Nakapag-cell group po ako under ni Ate Melds sa Pangasinan po. Nagka-ministry under worship team and nag-lead din po ako ng young people. I became very open to my cell group leader and few leaders inside the church about my past. And you know what? I never ever felt judged by any of them. So dun ko po nakita na si Jesus nasa puso nila. Si Jesus, parang, alam niyo po yun, yung iba kasi pagka sinabi mo na, dati akong ganito, parang, talaga, parang lalayo ang kanila. Pero sila parang, welcome nila ako open arms, pinatawad ka na ni Lord, tapos na yan, isa ka ng bagong creation. Yun po ang lagi nilang sinasabi sa akin. So for me po, moving on wasn't too hard when you have a healthy environment and you have friends who praise for you and encourages you. So mahalaga po ang mga kaibigan natin na pinagdadasal tayo at palagi tayong ina-encourage. I also strongly believe noong mga panahon na yon na yung prayers po ng mama ko ang nag-save sa akin maraming beses. Maraming beses, including yung paglaya ko sa sinful acts. Kasi she never gave up on me through prayers. Until now naman po. And of course, the devil won't allow us na maging victorious. Nung panahon po na yon, meron pa rin pong mga iilan, 3, 4 na mga babae na nag-reach out sa akin who offers the kilig, the excitement, the saya, and a lot more. When I feel being tempted, dumediretso ako kay Lord. At sinasabi ko sa Kanya, nabigyan niya ako ng courage to say no and to overcome it. And God has different ways to communicate with us. I remember, after ko mag-pray, nag-browse po ako sa Facebook. Tapos meron pong paulit-ulit na quote na nakita ko. Do not go back to the situation that God has freed you from. Ulitin ko po Do not go back to the situation that God has freed you from. And it hit me hard. As in, sabi ko, nga no Lord, ilang beses kong hiningi sa'yo na alisin mo ako dito sa kasalanan na to. Tapos dahil lang sa isang temptation, babalik na naman ako. So, yun po yung realization ko noon na, hindi, magpapatuloy ako. Hindi ako babalik sa dating ako. Bukod pa dun po, naalala ko po yung sinabi sa akin ng kapatid ko. Sabi niya, pagka bumalik ka dyan, wala ka nang aasahang tulong sa amin, kahit anong tulong sa amin. So mas takot pa po ako nun sa kapatid ko kaysa sa magulang ko. And dun po, pinarealize niya sa akin na yung efforts nila, yung sacrifices nila, and ano yung magiging pain ni Mama, specifically pag bumalik ako doon. Pero naisip ko rin po, kung sila nagsakripisyo, kung sila masasaktan, what more pag si Lord tinalikuran ko ulit? Diba po? So, binangon ka na ni Lord Nilayo ka na niya, niredeem ka na niya dun sa ganong kasalanan, tapos babalikan mo ulit. Mas masasaktan siya. Kumpara dun sa, alam mo, masakit na sa magulang natin, mas masakit pa lalo kay Lord. And after that realization po, nagpatuloy ako, nagpakalalim ako. And andun na po yung feeling ko na ayoko na pong makawala. Ayoko na pong mawala sa presence ng Panginoon. For the very first time po, I felt contented. I feel complete. And I felt the genuine love, the genuine happiness. And lahat po yun nanggaling sa Kanya. Si Lord po ang nagpunan ng lahat ng hinahanap ko sa isang tao. First time po, hindi po ako natakot mag-isa. And natutunan ko pong mahalin yung sarili ko. Natutunan ko pong respetuhin yung sarili ko. I offered myself to God and I asked God to use me
and His given talents to me. And sa grace po niya, araw-araw akong nagtatagumpay sa aspeto na yun ng buhay ko, na hindi na mababalik ng kaaway kahit kailan. After 9 years of being trapped in homosexuality, and several years po sa pagbibisyo, I can finally say I'm free. I am a conqueror and God fought this battle with me. Ang dami ko pong natutunan na sana hindi na nadaan sa quote-unquote, I learned this the hard way. Kasi kung natuto lang naman po akong makinig sa magulang ko and natuto po akong sumunod sa utos ng Diyos, hindi po mangyayari sa akin to. Pero kung hindi rin po nangyari sa akin to, wala rin pong testimony kung paano binago ng Lord ang buhay ko at kung paano niya ako in-spare sa kasalanan at sa impyerno. Kaya po, yung masishare ko lang din po sa mga kabataang babae na nandito ngayon, huwag po tayo magbadali. Lahat po ay may tamang oras. At meron pong tamang tao na nilaan ng Panginoon para sa inyo. And makinig po tayo sa mga magulang natin. Yun po ang bagay na bihirang-bihira ko pong ginagawa nung panahon na yun. At kung meron ka mang nagiging crush, kung meron ka mang boyfriend ngayon, at alam mong nilalayo ka nun sa Lord, ang answer dyan ay hindi yun lang binigay sa'yo ng Panginoon. So, i-enjoy nyo lang po yung youth years nyo, yung younger years nyo, na pinapreserve po yung mga sarili nyo, at nag-serve kay Lord, nagpupuri sa Kanya. Kasi po nung time ko, I can't say na nag-enjoy po ako sa kabataan ko. Kasi po, na-stuck na po ako sa relationship. A very committed wrong relationship at the age of 14 years old. Pero si Lord po, pinapakinggan niya po yung prayers natin. And siya po ang nagpapalaya sa atin sa strongholds natin. So, aim to seek God's kingdom and learn to surrender and depend on God in your everyday lives. Matuto po tayong isik yung will niya, and tandaan niyo po na treasure po tayo sa paningin ng Panginoon. Meron pa akong isang churchmate, kaibigan, na sinabi po niya to sa akin, na tayo daw po ay pearl of great price ng Panginoon. And gaya po ng pag-sacrifice ng Ama sa kanyang nag-iisang anak para matubos po tayo sa kasalanan natin, dapat po bilang mga kabataan, ginugol na po natin na kayaning bitawan po yung mga bagay na nag-hold back po sa atin para sumunod sa Kanya. I-goal po natin yon. Kasi si Lord po, He's worthy of it all. And yung author po ng buhay natin ay si Lord. Ang author ng buhay ko ay si Lord. And si Lord po, yung chaos story ko, nire-write po niya into a beautiful one. Kaya sa Kanya po ako nagbibigay ng papurit, pasasalamat, at nakatayo po ako sa inyong harapan. At na-share ko po ang victory story kung saan po ako niredeem ng Panginoon sa kasalanan. Yun lang po.